mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, release order ng Sandigan Bayan para sa paglaya ni dating Pangulo at Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo inaantabayanan na. Dating Pangulong Gloria Arroyo dismayado sa pagkaantala ng paglabas ng desisyon ng Supreme Court sa kanyang kaso. Justice Secretary Vitaliano Aguirre ibinunyag ang umano'y planong pagpapapatay sa kanya ng mga high-profile drug lords. Mahigit 400 Calabarzon Police tutulong sa pagbibigay seguridad sa unang zona ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes. Donald Trump, opisyal na hinirang na presidential candidate ng Republicans. Convention para italaga si Hillary Clinton na kandidato ng Democrats isasagawa sa Lunes. At paglahok ng Russia sa Rio Olympic Games, hindi pa masiguro kung papayagan na ng IOC. Magandang tanghali! Sa Quezon City, nakaantabay na ang Sandigan Bayan sa pagtanggap ng resolusyon ng Korte Suprema para sa paglaya ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Joyce Balancio, live. Yes, Joyce. Yes, magandang tanghali sa iyo, Flor. Bagaman nagdesisyon na nga kahapon ng Korte Suprema na palayain na nga si dating Presidente at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, ay kailangan pa rin hintayin ng kanyang kampo ang i-issue na release order na mula dito sa Sandigan Bayan. Nakaantabay na ang docket section ng Sandigan Bayan sa pagtanggap ng resolusyon ng Korte Suprema hinggil sa plunder case ni Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ito ay matapos sabihin kahapon ng pinakamataas na hukuma na walang supisyenteng ebidensya na naipresenta laban kay Arroyo. Ayon sa abogado ng dating presidente na si Attorney Lawrence Arroyo, ipapadala via process server or courier ang resolusyon dito sa Sandigan Bayan. Ang First Division na humahawak sa kaso ni Arroyo sa pangunguna ni Associate Justice Efren de la Cruz ang siyang magpoproseso ng release order base sa resolusyon. Ayon naman sa Sheriff ng Sandigan Bayan, maaring sila na ang magdala ng order ng korte sa Philippine National Police na may kustodiya pa rin kay Arroyo. Matapos ito ay sakalang siya maaring makalabas sa Veterans Memorial Medical Center or VMMC kung saan naka-hospital arrest na siya sa mahigit 5 taon. Maalalang July 10, 2012 na maisampa ang kasong plunder laban kay Arroyo. Ilang opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO at Commission on Audit o COA. Nagugat ang kaso sa may pagkamal nila Arroyo na mahigit 300 million pesos mula sa intelligence fund ng PCSO mula 2008 hanggang 2010 noong presidente pa siya ng bansa. Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang kanyang hiling na makapagpiyansa at i-dismiss ang kaso kaya't umapila ang kampo ni Arroyo sa Korte Suprema. Flor, sa mga oras na to ay patuloy tayo nakaantabay dito sa Sandigan Bayan at kanina nga nakita natin isa sa mga abogado ni Arroyo nandito rin naghihintay sa mga susunod na hakbang ng Sandigan Bayan. Ayon nga sa kanyang abogado ay umaasa sila na matatapos sa lalong madaling panahon ang pag-i-issue ng release order nang sa gayon ay makalabas na rin ng Veterans Memorial Medical Center si Ginang Arroyo. Flor? Joyce Balancio nagulat mula sa Sandigan Bayan. Inihayag naman ng abogado ni Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo na disappointed ang dating Pangulo sa pagkakaantala sa paglabas ng desisyon ng Supreme Court sa kanyang kaso. Mula sa Korte Suprema, may report si Roderick Mendoza, live. Yes, Roderick. Yes, Flor, may pagkadismaya manong nararamdaman si dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo sa pagkakaantala ng paglabas ng desisyon ng Korte Suprema.
Ayon sa kanyang abogado na si Atty. Lawrence Arroyo, may kaunting disappointment na nararamdaman si Ginang Arroyo dahil hindi nangyari ang inaasahan nitong makalalabas na siya ng hospital detention kahapon. Sa botong 11-4 nga kahapon ay nagdesisyon ang Supreme Court na i-dismiss ang kasong plunder ni Arroyo at iniutos na agad itong palayain. Ayon pa sa kanyang abogado, umaasa na lamang sila na lalabas na rin ang desisyon ngayong araw. Alinsunod sa proseso ng mataas na hukuman, matapos ang botohan sa en banc session ay pagsasama-samahin muna ang mga opinyon ng mga maestrado para sa final draft ng desisyon. Kailangan din munang malagdan ito ng mga maestrado bago mabigyan ng kopya ang mga partido sa kaso. Lord? Roderick Mendoza nagulat mula sa Supreme Court. May naman ang seguridad sa paligid ng Veterans Memorial Medical Center habang inantabayanan ang release ni dating Pangulo at kay Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Mula sa VMMC, may report si Rosalie Coz live. Rosalie! Magandang tanghali, Lakay. Bukod sa mga tauhan ng pulisya, maigpit ding nakabantay ang mga tauhan ng media rito dahil anumang oras pag nailabas na ang kopya ng desisyon ng Korte Suprema at release order para kay dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ay tuluyan na itong makakaalis sa kanyang hospital detention dito sa Veterans Memorial Medical Center at tuluyang makakauwi sa kanilang tahanan. Parehas pa rin ang seguridad na ipinatutupad dito at mahigpit pa rin nakabantay ang mga tauhan ng pulisya. Dito sa VMMC ang nagsilbing hospital detention facility kay CGMA sa loob ng halos 4 na taon. Nagdagdag din ng traffic personnel ang pulisya upang maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa North at Mindanao Avenue. Samantala, maiilan na ring taga-suporta ni CGMA ang nakabantay at nagrally dito kanina sa main gate upang sumalubong sa tuluyang paglaya ng kongresista. Hinihintay na lamang ang kopya ng desisyon na manggagaling sa Korte Suprema at ibibigay sa Sandigan Bayan Anti-Graft Court upang maipatupad ang release order ni CGMA. Kahapon nga dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya, lumabas ang desisyon ng Korte Suprema at tuluyang ibinasura ang mga kaso ni CGMA sa Sandigan Bayan. Ayon naman sa kanyang abogado mula rito sa VMMC, inaasahang tutuloy si CGMA sa kanyang tirahan sa La Vista Subdivision, Quezon City. Lakay? Maraming salamat, Rosalie Coz. Nag-ulat mula sa Veterans Memorial Medical Center. Bukod sa naunang ulat na patong sa ulo ni na Pangulong Rodrigo Duterte at PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, plano rin ipapatay ng mga high-profile inmates sa New Bilibid Prison ang kalihim ng Department of Justice o DOJ. Mula sa Muntinlupa, may report si Jericho Albano live. Jericho! Lakay, hindi nagpakita ng takot si Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa umano'y planong pagpapatay sa kanya ng mga nakakulong na drug lord sa New Bilibid Prisons. Batay sa nakuhang informasyon ni Secretary Aguirre, isang inmate ang tumanggap ng alok upang siya ay patayin kapalit ng 50 million pesos. Ayon kay Aguirre, wala siyang dapat ipangamba dahil ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin na pigilin ang komunikasyon ng mga drug lord sa loob ng Bilibid at isagawa ang nararapat na reforma. Tukoy na aniyan nila kung sino ang grupo at ang naturang inmate na tumanggap ng alok ng mga ito na 50 million pesos. Ang naturang halaga ay bukod pa sa nilikom umano ng mga high-profile inmates na 100 million pesos bilang tuhol sa kanya. Ibinunyag ni Aguirre ang planong pagpatay sa kanya sa turnover ceremony ng isang batalyon o nasa 320 tauhan ng staff troopers na papalit sa mga gwardiya ng New Bilibid Prison. Sa naturang seremonya, tiniyak naman ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na hindi kayang suhulan ng mga drug lords ang mga staff na itinuturing niyang the most incorruptible police sa Philippine National Police. Binalaan nito ang mga staff troopers na bukod sa maaalis ito sa servisyo, mawawalan din ito ng mga benepisyo sakaling masangkot ito sa katiwalian sa loob ng Bilibid. Samantala, kasabay din ng seremonya, nagsagawa ang ilang tauhan ng staff ng Oplan Galugad o Surprise Inspection sa Building 14. Sinakay muna sa 2 booth ang mga high-profile inmates kabilang sina Colangco, Peter Co at JB Sebastian, saka isinagawa ang galugad. Nakumpiska sa mga ito ang pera, ilang kahon ng sigarilyo, appliances gaya ng TV at electric fan, signal booster at mga patalim. Ito ang kauna-unahang galugad na isinagawa sa ilalim ng pamumuno ni Justice Secretary Aguirre. Yan muna ang latest mula rito sa New Bilibid Prison. Lakay. Maraming salamat, Jericho Albano. Nag-ulat mula sa Muntinlupa.
Sa Baguio City, mahigit sa 100 fire marshals sa Cordillera Region ang sumailalim sa sorpresang drug testing. Mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolero live. Yes, Grace. Yes, Lord, magandang tanghali. Sumalang nga sa sorpresang drug testing ang mahigit 100 fire marshal sa Cordillera Administrative Region. Bago simulan ang command conference kaninang umaga ng Bureau of Fire Protection ay pinag-drug test muna sila ni Fire Regional Director Senior Superintendent Maria Mendoza. Ito ay sa pagsuporta sa kampanya ng administrasyon na pigilan ang paglaganap ng iligal na droga at matiyak na malinis ang hanay ng BFP. Posibleng bukas ay malaman ang resulta ng drug test at kung may magpositibo, isasailalim sila sa confirmatory test at investigasyon. Samantala, Floor, ibinahagi rin ng BFP Cordillera ang target nilang magkaroon ng dagdag ng fire trucks at substation sa mga pangunahing barangay sa Baguio at Tabuk sa 2019. Pati ng pagpapabilis sa oras ng responde sa mga insidente ng sunog na abutin lamang ng 7 minuto. Yan muna ang update mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Floor. Grace Doctolero nagulat mula sa Baguio City. Nagtalaga na ang Korte Suprema ng karagdagang 240 anti-drugs courts na hahawak sa mga kasong may kinalaman sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tugon nito ng mataas na hukuman sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kasong may kaugnayan sa iligal na droga. Sa ngayon ay umabot na sa mahigit 120,000 ang mga drug case na nakabimbing sa 715 regional trial court sa bansa. Maglalabas din ang panuntunan ng Supreme Court kung paano mapabibilis ng mga korte ang paglilitis sa mga kasong may kinalaman sa iligal na droga. By its action today, the court has effectively authorized all the 955 organized regional trial courts across the country to hear, try, and decide drugs cases. Kinundina ni Vice President Leni Robredo ang tumataas na kaso ng extrajudicial killings sa bansa. Sinabi ng Vice Presidente na hindi makatarungan na basta na lamang patayin ang isang tao kahit pa suspect ito sa krimen dahil nawawalan ito ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Kasabay nito hinikayat ni Robredo ang otoridad na imbestigahan ang mga naturang pagpatay at papalagutin ang mga may gawa nito. Nanawagan din ito sa lahat na ipaglaban ang karapatang pantao ng bawat isa. Inihanda na ng PNP at ang AFP ang ipatutupad na seguridad sa pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Zamboanga City bukas. May report si Dante Amendo, live. Dante. Magandang tanghali, Lakay. Puspusa na ang ginagawang paghahanda ng pulisya at militar para sa inaasahang pagdalaw ni Pangulong Rodrigo Duterte bukas sa Zamboanga City. Ayon sa Zamboanga Police, nakipagpulong na sila sa Armed Forces of the Philippines, Western Mindanao Command, para sa ipatutupan na mahigpit na seguridad sa Pangulo. Hindi may kakailan na may mga grupong nagbabanta sa buhay ni Pangulong Duterte lalo't mahigpit ang ipinatutupad nitong kampanya kontra krimen at iligal na droga. Bagaman wala pang inilalabas na impormasyon ng Zamboanga Police sa magiging itinerary ng Pangulo bukas at kung ano ang oras siya darating, posibleng pumunta ang Pangulo sa Basilan, partikular sa kampo ng mga sundalo doon. Inaasahan ding tutuloy ito sa probinsya ng Sulu para naman makapag-usap sa founding chairman ng Moro National Liberation Front na si Nur Miswari gaya ng una na nito nga inanunsyo sa publiko. Ayon sa PNP at AFP, nakaalerto na ang lahat ng kanilang tauhan, partikular na sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi areas na kilalang kuta ng banditong Abu Sayyaf. Lakay. Maraming salamat, Dante Amento, nag-uulat mula sa Zamboanga City. Susunod, U.S. Secretary of State John Kerry darating sa bansa. Operasyon ang 6 na mining companies pansamantalang sinuspindi. Hollywood Hills na pinsala ng wildfire. OFW na may sakit sa kidney, tinulungan makauwi ng programang serbisyong kasangbahay. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan ngayong tanghali, Mahigit na 400 pulis naman mula sa Calabarzon ang tutulong sa pagbibigay seguridad sa unang zona ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes.
Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Tutulak na pa Metro Manila ngayong Sabado ang mahigit sa 400 pulis mula sa Calabarzon Region. Magsisilbi silang augmentation force ng National Capital Region Police na magbabantay ng seguridad sa State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes, July 25. Ayon sa tagapagsalita ng Calabarzon Police na si Superintendent Chita Del Gawiran, bagaman wala silang natatanggap na banta ay babantayan pa rin nila ang seguridad sa loob at labas ng batasang pambansa kung saan gaganapin ang SONA. Kabilang sa mga tututukan ay ang demonstrasyon na posibleng isagawa ng mga militante pati na ang mga dadalo sa SONA na maaaring mga ilangan ng atensyong medikal. Reserve tayo in case na talagang maging magulo talaga yung situation. So, nandun lang tayo para sa sumuporta din sa personal din sa area. Samantala, sinabi pa ni Gawira na aabangan nila ang magiging mensahe ni Pangulong Duterte para sa pambansang pulisya sa darating na SONA. Gusto namin marinig din kung ano yung mga programa na yung makapag-high moral sa ating mga kapulisan. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. At samantala, sinuspindi ng DENR ang operasyon ng 6 na malalaking mining company sa bansa upang i-audit at alamin kung sumusunod sa environmental standards. Narito ang report ni Joshua Antonio. Hindi muna papayagan ng Department of Environment and Natural Resources na mag-operate sa loob ng isang buwan ang 6 na mining company sa Puerto Princesa at Zambales. Ayon kay DENR Secretary Gina Lopez, sasailalim muna sa masusing auditing process ang mga kumpanya upang malaman kung pasado sila sa umiiral na technical, social at environmental standards. Kapag napatunayan nag-ooperate ang mga kumpanya kahit bagsak sa standards, kapalit ng panunuhol sa mga lokal na opisyal ay mananagot sila sa batas. Kung may mga tao dito sa MGB, sa DNR na nag-accept ng bribe, bye-bye! Samantala, tiniyak naman ni Secretary Lopez na bibigyan ng ayuda ang mga residente na naapektuhan ng mapaminsalang paraan ng pagmimina. Kabilang sa ibibigay ng livelihood assistance ay ang pagbibigay ng training sa pagtatanim at paghahayupan na maaaring magamit kapag na-develop na ang kanilang lugar bilang ecotourism site. And I want you to know that DNR is not just for regulation. Ang gusto kong gawin, hindi lang dito i-suspend operations na mining kasi nandun sa marami dito. Magandang balita yan. Kasi dito, matagal nang may ganyang klaseng pagmimina na marami nang nasira. Umaasa ang mga residente na mapapatupad ng Duterte administration ang magaganda nitong polisiya gaya ng responsible mining upang matigil na ang uri ng pagmimina na nakasisira sa kalusugan at kalikasan. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Santa Cruz, Zambales. Pinag-aaralan na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang pagbuo sa isang ahensya na mag-oorganisa sa pagtugon sa kalamidad. Narito ang report ni Joan Nano. Isang full council meeting ang isinagawa kahapon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan na siyang nangunguna sa pagresponde sa tuwing may kalamidad sa bansa. Tinalakay sa pagpupulong ang iba't ibang mga hakbang na kailangan pang maidagdag sa NDRRMC upang lalo pang mapaigting ang kapasidad nito sa Disaster Risk Reduction and Management System. Kabilang sa mga pinag-aaralan ngayon ng Office of the Civil Defense ang pagkakaroon ng isang bukod na ahensya na tututok sa mas organisadong proseso ng pagtugon at paghahanda sa panahon ng sakuna. Kasama rin sa mga pinag-iisipan ay ang pagbuo ng isang komite na mangangasiwa naman sa mga international donation. What we are doing right now is the creation of an ad hoc group that will process those donations and for a certain period of time. Then after that, further donations shall be processed according to normal procedures. So medyo matagal. No? And another is the creation of a separate National Disaster Risk Reduction Management Agency. In effect, this will be led by a cabinet secretary. That needs further study.
Layo ng panukala na maisaayos ang structure at level of authority sa mga ahensyang katuwang ng NDRRMC sa disaster response management. Naniniwala rin ang konseho na isang paraan ito upang maging malinaw ang tungkuling gagampanan ng bawat opisyal at upang maiwasan ang sisihan. We are going to coordinate our efforts para hindi nasasayang yung mga nagdudubli-dubli ko minsan yung efforts. At para tayo, isa lang yung ginagawa natin sa ground, especially sa affected areas. Tiniyak ng NDRRMC ang pagsasaayos sa kanilang hanay sa ilalim ng Duterte administration upang matiyak ang kanilang kahandaan sa panahon ng mga kalamidad. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. At sa pagkakataong ito, balikan natin ang ulat ni Victor Cosare kaugnay ng pagkikipagkita ni dating Pangulong Fidel B. Ramos kay Pangulong Rodrigo Duterte. Victor? Bago ang unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes, inaasahang mag-uusap ang Presidente at si dating Pangulong Fidel Ramos. Ayon kay Ramos, posibleng matuloy na ngayong weekend ang kanyang courtesy call sa incumbent President. Anya, pangunahing agenda ng magaganap na pagpupulong ay kung tuloy ang pakikipag-usap sa China at kung magiging bahagi siya ng grupo para dito. Nais din niyang malaman ang itatakdang parameters at guidelines ng Pangulo kaugnay dito. Kaugnay sa issue kung tatanggapin niya ang alok na maging special envoy ng Pilipinas sa pakikipag-usap sa China, ayon kay Ramos, nais niyang magtagumpay sa misyon kaya gusto niya munang matiyak kung kakayanin nito ng kanyang kalusugan. Bukod sa arthritis, noong Oktubre ay nagpalagay ng pacemaker si Ramos batay sa abiso ng doktor dahil sa high blood pressure at pagkakaroon nito ng mabagal na tibok ng puso. Kapag natuloy ang paghawak sa posisyon, anya, pangunahin sa kailangang maresolba ay ang kalayaan ng mga mangingisda na makapangisda sa mga pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea gaya sa Scarborough Shoal. Saka na lamang anya tatalakayin ang usapin kaugnay sa joint development sa disputed territories. Flor? Victor Cosare nagulat mula sa Maynila. Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa Quezon City. Narito ang report ni Reynante Ponte. Patay na ng matagpuan ng isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa madilim na iskinita sa Fort Del Pilar Street, Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Pasado alas 10 kagabi. Ayon sa inisyal na ulat ng mga pulis, kinilala sa alias na Roland ang biktima na tinatayang may edad 39 anyos hanggang 45 anyos na nakasuot ng t-shirt na itim at nakashort na camouflage. Nadatnan ng mga pulis na nakadapa ang katawan ng biktima na may tama ng bala sa ulo. Ayon sa residente na malapit sa pinangyarihan ng crime scene, nakarinig na lang sila na 3 hanggang 5 putok ng baril at posibleng nagkaroon ng habulan bago ito natuluyan sa looban. Siguro mga 3 hanggang 5. Tapos pagkatapos nun, lumabas kami lahat. Clear na rito, tapos nakita namin may patay na. Kasi yung pagputok ng baril, hindi lang naka-steady, parang papunta, parang paiba-iba ng ano. Hindi naman nila nakita ang gunman na mabilis na tumakas. Nakita naman sa posisyon ng biktima ang iba't ibang mga identification cards. Sa ngayon wala pang malinaw na motibo sa pagpaslang sa biktima habang patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pagkakakilanlan sa napatay. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa Amerika, formal na hinirang na Republican presidential candidate si Donald Trump sa ginanap na Republican National Convention sa Cleveland, Ohio ngayong araw. Mula sa Washington, D.C., may report si James Bontuyan live. Yes, James. Yes, magandang tanghali sa inyo dyan, Lakay. Opisyal nang inanunsyo ni House Speaker Paul Ryan sa ginaganap na Republican National Convention sa Cleveland, Ohio, si business mogul Donald Trump bilang Republican presidential candidate ng partido. The chair is prepared to announce the results. The following candidates received the following votes. 1,725 Trump. 475 Cruz. 120 Kasich. 114 Rubio. 7 Carson. 3 Bush. 2 Paul.
Accordingly, the chair announces that Donald J. Trump, having received a majority of these votes entitled to be cast at the convention, has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States. Naging emosyonal ang pagkahalal kay Trump sa roll call ng mga estado nang sabihin ng kanyang anak na si Donald Trump Jr. ang boto ng home state itong New York na nalampasan ng kanyang ama ang kinakailangang 1,237 delegates. And it is my honor to be able to throw Donald Trump over the top in the delegate count tonight with 89 delegates. And another 6 for John Kasich. Congratulations, Dad. We love you. Sa acceptance speech naman ni Trump, inihag nito ang kanyang mga plataforma kung papalaring mananalo sa general elections sa Nobyembre. This is going to be a leadership, by the way, that puts the American people first. We're going to bring back our jobs. We're going to rebuild our depleted military and take care of our great veterans. We're going to have strong borders. We're going to get rid of ISIS. And we're going to restore law and order. We have to restore, and quickly, law and order, among many and just so many other things. And I'll be discussing with that Thursday night. We'll be talking all about it. But together, most importantly, we are going to make America great again. Samantala, patuloy ang protesta sa paligid ng stadium kung saan ginaganap ang Republican Convention. Tinututulan ng mga protesters sa mga pahayag ni Trump tungkol sa pagban sa pagpasok ng mga Muslim immigrants sa Amerika at paggawa ng wall sa pagitan ng Amerika at Mexico. Bukas inaasahang darating sa Cleveland si Trump kasama ang kanyang napiling Vice President na si Indiana Governor Mike Pence para sa kanilang party address. Sa Lunes, idaraos naman ng Democrats ang convention nito sa Philadelphia upang opisyal nang ihayag si former Secretary Hillary Clinton na kandidato ng kanilang partido. Sa huling national poll, nagsimula nang maging mainit ang laban ng dalawang kandidato sa mga battleground states tulad ng Florida, Virginia at Ohio. Lamang 1-digit percentage na lang ang lamang ni Clinton kay Trump sa mga lugar na ito. At yan muna ang ating latest mula dito sa Washington Live. Balik sa inyo dyan, Lakay. Maraming salamat, James Bontuyan, nag-uulat mula sa Washington, D.C. Nagprotesta ang daang airport workers sa Philadelphia upang humingi ng dagdag na sweldo. Humingi sila ng $15 kada oras na dagdag sa kanilang sahod. Karamihan sa mga protesters ay mahihirap na African American sa Philadelphia. Sa kabila na suportado ng Democratic Party, nagbanta pa rin ang mga ito ng pagpuprotesta sa isasagawang convention ng partido sa July 25 kung hindi ibibigay ang kanilang kahilingan. Umabot sa 14 acres ang apektado ng wildfire sa Hollywood Hills sa Los Angeles. Nagsimula ang sunog malapit sa Hollywood Reservoir. Pansamantalang nagdulot ng mabigat na daloy na trapiko sa 101 freeway sa Los Angeles. Agad na responde ang Los Angeles Fire Department at nagpadala ng helicopters upang apulahin ang sunog. Wala namang iniulat na casualties o napinsala ari-arian sa wildfire. Nasa balak pa rin ang alanganin kung makakalahok ang Russia sa Rio Olympic Games na magsisimula sa August 5. Ito ay matapos ipahayag ng International Olympic Committee na i-explore nito ang lahat ng legal options sa pagban sa Russia sa Olympics. Nagsagawa ng emergency meeting ang International Olympic Committee Board sa Switzerland isang araw matapos na ilabas ang independent report at idetalye ang doping program ng Russia. Natalakay sa pulong na maingat na pag-aralan ang independent person o IP report tungkol sa doping program bago gumawa ng desisyon. Dapat ding ikonsidera ang Court of Arbitration for Sports o CAS decision na nakatakdang ilabas bukas.
Samantala, kumpirmado ng hindi maglalaro sa alinmang torneo ang dating world number 1 na si Tiger Woods ngayong season. Ayon sa ulat, patuloy ang isasagawang mahabang pagpapagaling ni Woods sa kanyang operasyon sa likod. Mula pa noong Agosto, wala nang sinalihang golf tournament si Woods. Ito ang unang pagkakataon sa golfing career ni Woods na hindi siya makakalaro sa 4 na major championships ngayong taon. Pinagkalooban ng libreng sakay pauwi ng Pilipinas ng programang Serbisyong Kasangbahay ang isang OFW sa Dubai na may sakit sa bato. Narito ang report ni Marge Navarro. Isang overseas Filipino worker sa Dubai ang tinulungan ng bagong programa ng UNTV na Serbisyong Kasangbahay upang makauwi sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng UNTV News and Rescue Dubai ay napagkalooban ng libreng tiket si Bobby Siling upang maipagamot ang kanyang karamdaman sa bato. Si Bobby ay 5 taon nang nagtatrabaho bilang barista sa Dubai at na-diagnose na may kidney failure. Ayon sa mga doktor, kailangan na siyang maoperahan kaagad upang maagapan at maiwasan ang komplikasyon ng kanyang sakit. Ngunit hindi sakop ng insurance ng kanyang pinapasukang kumpanya ang malalaking gastusin sa pagpapagamot ng kanyang sakit, kaya't kinailangan na siyang makauwi sa Pilipinas. Dako ko po siguro sa pag-iinom or sa mga pagkain po dito sa mga salty food. Tapos po, nagpa-check up po ako sa hospital 3 times at same po yung result na kidney po disease yung problem ko. Tapos po yung company po namin hindi po valid yung insurance po namin doon sa pagpapagamot ko sa operation kasi kailangan po akong maoperahan. Nagpasalamat naman si Bobby sa tulong na inihandog sa kanya ng programa na pinangungunahan ni Kuya Daniel Razon. Laking pasalamat ko po sa kanila kasi po kung hindi po dahil sa kanila, sa grupo po na yan, hindi ako makakauwi kaagad ngayon. Yun po, maraming salamat po. Pagdating sa Davao, agad inasistihan ng UNTV News and Rescue Davao si Bobby, katuwang ng 911 Davao at agad na sinamahan sa ospital upang maisailalim sa operasyon. Marge Navarro, UNTV News and Rescue. At yan po ang ating public service at sports news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano, balik sa inyo Floor at Lakay. Salamat Wyla. O Lakay. Laya na si Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo. Magandang hapon sa mga tiga Pampanga, sigurado. At saka tuwa yung mga kabalin. At abangan natin ang susunod na kabanata dahil sinabi niya babalikan niya yung mga tormentor niya. O ganoon. Malito ko, nililinisin pa yung mananatiling malinis yung hospital. May susunod. At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan. UNTVC News. May balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.